na talaga. Tapos makikita natin ngayong araw, may Lenny plus PBBM. Paktay na. Tandaan natin guys, sa Lunes. Confirmation of charges ni Digong at tuloy-tuloy yun. Hindi yun mapipigilan kahit hindi siya umaten. Tapos by next week, nako po, sa Committee on Justice ng House of Representatives, problemado itong si Lustay. Paano ba naman? Nako po, may sinabi pa si Justice Carpio na naman. Nako, siguradong hindi na naman makakatulog si Lustay kapag nabasa niya yung artikulo kay Justice Carpio. Sigurado. O siya, tingnan natin. Ano pa nangyari? O ito kon lang to ha. O baka mamaya may napansin ba kayo? May napansin ba kayo? Ma'am Irene Marcos lang kabsat. Shout out. Dream Team. Ay, hindi na Unity Team. Dream Team ba yan? Tingin ko kay Lenny ata itataas kamay ni PBBM. Tapos kuha ng PBBM ng Vice President niya. Kunin si Torre pakak. Sabi ni Minty ko. Guys, may nakikita kayo sa picture. Grabe naman to, oh. Lakin nga natin. Ayan. May napapansin kayo sa picture. Ayun, oh. May napansin kayo sa picture. Tanggalin natin para baka sabihin nyo yan. Nakita nyo? Si Pangulong Bongbong Marcos. Ay, grabe naman yan. Ay, inayan. Ay, puro tragis. Nako po, Diyos ko po, Rudy. Allah! Ay, gravity. Wag naman ganyan. Grabe naman kayo. Allah, kabado na. Diyos ko po, Lord, Rudy. Allah, grabe naman. Nako po, Diyos ko po, Lord. Priscilla Castro, shout out. Nakita niyo si Lustay? Nasa itim na tubig. Nasa truck si Lustay. Nasa bulletin board ba yan? Nasa salamin. Nasa kisame. Nakapaw. May diablo sa ilalim. Mutragis Radishera. Paktay tayo dyan. Bako, wag naman ganyan. Magagalit yung mga garapata nating kaibigan dyan. Nakapaw. Ano pa? Ay, inayan. Ay, ito, Justice Carpio. Mabibwisit si Lustay dito. Mamaya na yan. May sinasabi si PBBM, makabsat. Pangulong Bongbong Marcos, ang sabi niya, according kay Attorney Rene Bueno, a real political animal, PBBM possesses a high political IQ. He operates through optics and diplomacy rather than pure confrontation, proving that you don't have to be loud to be master of game. Uy, agree tayo dito kay Attorney Rene Bueno, ha. Mukhang topic niya. Pag tingnan natin, sana i-topic to ni Attorney Rene Bueno mamaya, no? The most political thing that we did today, sabi ni PBBM, I wore my pink socks in honor of Mayor Lenny. Nakakapa. Makamsat, lahat ba naka-pink socks na? Nakapa. Diyos ko po, Lord, Rudy. Wala na mga kakabsat. Alam na anong senyales mga kakabsat. Parang niloko nila si Attorney Claire kahapon. Attorney Claire, why are you wearing pink? Bakit naka-pink ka? Attorney Claire, yan ba ibig sabihin? Naku po, Diyos ko po, Lord Rudy. Ngayon si Pangulo naman. Si Pangulo pa mismo. The most political thing that we did today. Political thing. Political. From the word itself, I wore my pink socks in honor of Mayor Lenny. Agoy. Nakakapunta. Tapos sabihin ng mga garapata, kain suka. Putragis kayo nga eh. Diba? Kayo, talagang kabado kayo. Tawag dyan, pakak. Ay, ganun ba, pakak? OMG. Siya, tuloy natin ito. Tuloy natin paiyakin.
Mga garapatang nag-iiyakan. Naka po, puro tours na. Ang sabi to, House of May open Vice President Duterte bank accounts for impeachment. Sino may sabi? Sino nagsabi nito? Dali nga lang. Bank accounts ni VP Sara sisilipin ng mga kongresista. House Deputy Speaker Paolo Ortega said that the House Speaker Representative has the power to examine the bank records of Vice President Sara Duterte as part of the ongoing impeachment proceedings. Proseso! Nako po, Diyos ko Lord, Rudy. O, mamaya na yan. Meron tayong topic dyan mamaya. Separate. O, yan. So, punta na natin yung Malacanang, mga kabsat. Si Pangulong Bongbong Marcos. RTVM. Malacanang. Punta na natin to. Dalawin natin yung mismong video ng pagkikita nila, mga kakabsat. Ano? Meron yung mas 1 hour ago. 9 hours ago. Ito na natin muna. Yan, parang din nagkokontrahan. May sounds ba naririnig nyo? Fast forward. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa maugmang lugar, ang Naga Yun. City. Sa pagdating ng Pangulo kanina, siya ay sinalubong ng alkalde ng Naga, ang dating Vice President, Mayor Leni Robredo. Kasama rin ang Pangulo sina Department of Human Settlements and Urban Development Secretary, Ayan na si Vince Dizon tsaka si Aliling, Mayor Leni. Special Assistant to the President, Antonio Ernesto Lagdameo, at ni Department of Public Works and Highways Secretary Vivencio Vince Dizon. Yun. Para nga po silipin ang ginagawang Oplan kontrabaha operations sa Bicol River Basin. Yun At o. para bigyan tayo ng mas malalimang kaalaman kung ano nga ba itong Oplan kontrabaha, makakapanayam natin si Engineer Vincent John Nicer, ang Oplan Fast forward. Pag-clear po ng mga illegal structures na nakaharang sa ating existing waterways at saka pag-i-implement ng proper waste management sa mga communities natin. Basically to give our audience an overview po Okay, the fast forward. structure of the Bicol River Basin. Ay, gravity oh. Nako po. ng mga Mabubwisit tubig talaga na sila dito. nanggagaling sa mga bundok at sa mga high elevation areas. Mm. Bumabagsak po yan sa iba-ibang lakes at eventually through the Bicol River discharging to the San Miguel Bay. Ngayon po, Landslide somewhere pag along the Lenny way, PBM. makikita po natin na yung Sinabi mo Bicol pa, River ay Catherine? liliko papunta sa Naga City. So kung yung pong mga ulan galing sa itaas ay liliko papuntang Naga at sasamahan pa ng ulan na Fast forward. yung kalala po yung naging sitwasyon dito ng pagbaha dahil sa severe tropical storm Christine. yes, Fast forward. residential areas. Yan na, as well as the tatakapin na ni business Pangulo. areas. So doon Ating kung bakit nagkakaroon nga po Okay, ng tinitingnan yung hesitation, plano, yung mapa. areas na nagkaroon ng Oplan kontrabaha siltation has been the problem. Siguro dito sa screen natin tinuturo na ni Secretary Vince yung plan kay President Marcos kung ano yung mga gagawin nating interventions. But aside from the solid waste, yung sedimentation, yung mga putek, yung lupa. Yun know, ang ganda ng project ko. Partner, galing din to sa Parang bundok eh. zigzag So na. if you Ano to? see, the concept of flooding is a systemic problem. Hindi lang siya problem ng water, too much water, but also too much sediments blocking the Red and Pink, Dream drainages. Team. Isang reason yan yung deforestation. So kung napuputol na yung mga puno sa mga bundok natin due to urban development, mas malakas na rin yung erosion and therefore yung siltation sa ating mga rivers. Fast forward. Yun yung mga Yung tatakapin na nila logical Pangulo. map and software, scientific aspect and software. We have actually recognized the value of inputs of actual human experience. If you notice yung participants ng workshops na yon, Commission, Manila Bay Restoration Project, and now this Oplan Fast forward. with that. Oops, fast So forward. kung sakaling ma-address natin yan. And so, Fast forward. and of course, Cagayan de Oro City. And Oplan yung kontrabaha most sa recent Bicol. iskat is yung Iligan City who has just been recently devastated by Ito yung ayun, noon. by Yung luma noon. yun. And, Okay. Ngayon mas we want pinalawak to na. have that. So we're trying to include that in our schedule po. So nationwide po itong ginagawa nating Oplan kontrabaha. A short-term mitigating measures. Yes, Para at Ms. least Kat, it's nationwide. So Luzon, Visayas, Mindanao, different areas. And actually, we have
received a lot of requests then for other areas. I think there was one in Eastern Samar requesting then for deployment or launching of Oplan Contra Baha. Very and among those areas, iba-iba rin yung problems and terrains na na-encounter namin. Merong something coastal, but I would like to mention that in Metro Manila, Tingnan nyo, baka may specifically San sumisilip Miguel dyan. Tingnan nyo, Corporation has provided Pagmasdan assistance nyo. to sa mga heavy equipment. They spent a lot. Shout spent a out lot in to time, Makwan. assist us. Kasi of course, we recognize that in the private sector, yung kanilang operational framework is really efficient. It's really fast to procure and to deploy resources. Kaya they actually helped a lot dun sa clearing sa Metro Manila. Pagtit! Yung Sir, pinaka-pogi, dito sa Pagtit, Sabog Creek, special. meron pa pong Masayang pupuntahan ng pagbati ating sa Pangulo, pogi. nagdagang Mas pogi ka, magaya-gaya. kabsat. Yeah, Magaya-Gaya Creek is also, I think, somewhere Ano, din idol, dito sa idol Naga. Pagtit nandyan, ma'am. The former vice president and now Naga City Mayor Leni Robredo wanted to show the president yung case ng informal settlers because if we are in the office in the palace, for example, iba yung nare-receive nating reports versus we Oo. actually see Ano na ngayon? the problems on the Ano ground. na ngayon? So, Kabado-kabado I think, na. ang Yung mga major kabilang problem kampo, sa yung Magaya-Gaya timiting. is yung the Ay, presence of a nakapagdiyos lot of po, Rudy. informal settlers. No? Itong ganitong klaseng issue would require interagency coordination Yes, so- because we want to have a sustainable approach in addressing them That's why we have the SUD. Fast to forward. address yung mga color. Ngayon nga po nakikita natin na Tignan ninyo. Ayun, may mensahe pa si Maraming Pangulo eh. mga construction, Wait hindi lang. lang May mensahe si Pangulo. ngayon nga po Pakinggan natin. nakikita natin na magkakaroon na po ng media statement ang ating Magandang Pangulo. umaga So, sa sa inyo punto lahat. po ito, ating This is, pakinggan po ang magiging mensahe niya. these are the beginnings of the perennial na flood problem here in Naga and in the rest actually of along the Bicol River. Alam naman natin, ito a basin. At maraming mga construction, hindi lamang yung private sector construction, kundi ang pagpagawa nito ng mga iba't ibang yung linipat ang dinaanan ng Tony, shout out. tubig kaya naging mas grabe. Isa pang bagay, yung nagsiltation talaga ng husto. Kaya kung titignan ninyo, napakababaw na nitong ilog na ito. And with ang sinasabi nga ni Mayor Leni is that many of the places na dati naman ay hindi binabaha, and dyan na rin yung effect ng climate change. Kaya this is what we are trying to remedy. Malaking trabaho ito. It will take time, but marami na tayo mga intervention na pwedeng gawin, such as the pools that we are going to put up. But itawag nila yung retention fund para mabawasan para mabawasan natin yung pagbaba ng tubig. Dahil nga it is may Bicol River Basin, ang plano na talaga pwede natin gawin, na kailangan natin gawin, ay kailangan natin mahuli, na dapat ma-collection na yung tubig bago pa bumaba sa basin. Dahil, again, as Mayor Leni was explaining, this is a landlocked province. And because it's a landlocked province, ang tagal lumabas ng tubig. So wag na natin sana papasukin. But this is only the beginning. Ito, dissertation lamang ito. At hindi naman ito kagaya ng mga ginagawa natin sa ibang lugar. This is not going to be one time. We will keep doing this until we have the more long-term solutions. At hopefully Yun! on the road, if we design everything properly, hindi na natin kailangan paulit-ulit ng binabalik-balikan. Okay? All right. May tanong. Nakikita po ang visit ninyo sa Naga City in the lens of politics. Alam mo, hindi namin pinag-uusapan yun. Alam mo, I think the Utragis! mayor will agree with me na Unang tanong pa lang, may alliance bang mangyayari? Yung mga, alak ka po, Diyos ko po, Rudy. Unang tanong pa lang. O sige, tuloy. serbisyo muna bago politika. The Yun! most political thing that we did today,
I wore my pink socks. Yun! My pink socks in honor of Mayor Lenny. Nako po, Diyos ko po, Lord Rudy. No, we have been planning this for a few months already. Because talagang naging critical ito eh. Especially with the storms that came in. Then I already instructed Sec Vince and Sec Ping to look at the situation here. Because, you know, we know that Bicol is always the pathway of the iPhones. storms. But the immediate problem that we saw, the change in pattern that we saw, is yung bigat ng bagsak ng ulan. Dati hindi naman ganun karami. You got 700 in one day. 700 centimeters of rain in one day. Ano yung katumbas ng 6 na buwan yun? Pas po siya sa Ondoy and Yolanda. Yeah, that's very significant. And that's why it became critical. So, we did not discuss. Serbisyo muna bago politika. Marami pang kailangan gawin. Marami pa kaming kailangan gawin. Kabado ang mga garapata. Diyos ko po, Lord Rudy. O, Again, politics. tatakbo daw si Sara sa pagkapangulo sa 2028. Tinatanong si Pangulong Bongbong Marcos. Politics ang sagot. Nothing really. That's her choice. O, choice na ni Sara. Again, The willingness daw of Senator Amy Marcos na maging katandem ni Sara daw. Kapatid mo, willingness daw. Anong sagot Pangulong Bongbong Marcos? Again, this is all politics. We're not going to discuss politics. We will not discuss politics. We are talking, what we are here for is to try and find solutions to this very Yon! problem, very critical problem that we have not only here in Naga City but also in Kamsur, and for that matter, for the whole of Bicol. That's what we are concentrating on. We don't change. Whatever kung sinong, it's not only here, kung sino ang nangangailangan ng tulong, the national government is here to help. So as you know, I came from local government, kaya I have great sympathy for the situations of local government, the different constituencies, the cities, the provinces, the towns, the municipalities. Kaya whoever comes to us for help, we will do what we can to help. There is not an increase, there is not a decrease, it's not political, it's only because it depends on the need. And that's why we are here today. All right? All right. Well, I'm sure we will inspect it when it's further, when the project is further along. We'll bring you back here, especially Maharlika Highway, because in fact, many of the problems were identified because of our inspection of the Maharlika Highway rehabilitation and repair. Doon marami talagang nakita. Dinapitan tayo ng national government, ng mga local, at sinabi, pagka natignan na ninyo yung Maharlika, doon na tayo, tignan naman ninyo yung baha. And that's what happened. Okay, maraming salamat. Thank you. All right. Okay, tuloy-tuloy na natin to. Meron may katuloy pa to. Pero bago na ituloy, Mabsat, no? Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. 39 likers out of 106 live viewers. 1/3 lang ang nag-like. Baka naman. Like naman tayo dyan, mga kakabsat. Wala pong bayad yan. Okay, dalawin pa natin. Ito. 4 minutes. Tingnan natin to. Jess Bredo Coliseum. Dinalaw rin pa rin ni Pangulo yung Coliseum ni Jess. Ito yung pinakawa ni Mayor Lenny. Napayos ng national government. Sira-siraan rin. Uy, dinalaw ka ng pulo. Ang malaking bagay kasi ito for us. So, in fact, matagal na naming inaasam
na makasama sa pilot sites. Kasi pinakamalaking problema talaga sa amin yung baha. Ito yung major na evacuation center sa amin. Pero nakita niyo naman evacuation center. yung itsura. And itong kung saan tayo ngayon, napapalibutan siya ng 3 malalaking barangays na talagang laging lubog sa baha. Talagang lugar siya for events, for games. Pero over the years, in the recent past, mas ang gamit niya na talaga evacuation center. Pero yung design ng Coliseum, hindi pang evacuation center. So yung gusto sana namin gawin, i-retrofit siya. Nakikita ko As na an yung mangyayari evacuation center. So pag walang baha, Coliseum siya. Pero pag may baha, evacuation center siya. Para comfortable yung mga tao. Ang pinaka-problema pa namin butas-butas dito, din, yung no? mga banyo niya nasa baba. Pag mataas yung Lalo floods, na yung flooring, inaabot yung sirang-sira mga yung banyo, flooring. hindi nagagamit. So, ang gagawin namin, iaakyat namin. Maglalagay kami ng mga banyo sa second floor. Yung yung common kitchen, ilalagay namin sa second floor. Maglalagay ng storage ng goods, mga relief goods sa second floor din para hindi siya Charter, inaabot. shout out. So, Charter. ang isang pinakamalaking windfall sa amin, nitong Oplan Contra Baha, kasi yung inaasam naming equipment, nagpadala sila dito ng 5. So, ang laking bagay nun kasi hindi na mano-mano yung paglinis. Tapos, ang dami kasi namin, lalo na yung siltation, hindi siya kayang imano-mano. So, ngayon na may equipment na, kaya na. Yung Bicol River Basin kasi, parang, kasi yun gray infrastructure karamihan, matagal. Hindi yung floods every year . So, okay itong complementation ng Oplan Contra Baha. Kasi yung focus nito mas green infrastructure, pagbuhay ng mga riverbeds na nag-dry up na, pagpalalim ng mga creeks, pag-widen ng mga waterways, paglinis. So, tingin namin, ang laking bagay nito while waiting for that. So, mas long-term yung Bicol River Basin Development Program. Ito, mas short-term, mas ngayon na. And ako, malaki yung paniniwala ko na pag na-sustain lang ito, maraming hindi na kailangan na gray infrastructure. Totoo lang po talaga napakalaking problema po ng Naga yung evacuation center. Gaya po dito, ngayon sira-sira na ang J. Coliseum na inang po inaasahan para po magkaroon ng evacuation center. Ang lahat ng mga neighboring barangay po, siguro po, Triangulo, Tabuco, Tinago, at saka Pequeña, Grande, marami po. Siguro 10 barangay nag-aasa para po dito po ang evacuation center. Kaso lang po, talagang sira-sira na po, kaya po napapakaw na po, nandiyan na po ang ating Pangulo. Yun! Po, para po na Yun mga kakabsat. Nandyan na ang ating Pangulo. Baka Diyos ko po, Rod Rudy. improve na maging talagang totoong evacuation center na maging decente at na maganda pong tuluyan ng mga evacuees dahil nga depressed na, dapat sana maganda din ang tutuluyan nila. Yes, Alright. we welcome very much yung Oplan Contra Baha dahil magbibigay ito ng solusyon sa mga lugar na talagang grabe ang sinasapit pagka nagkakaroon ng mga calamities, lalong-lalo ng baha. Hopefully, pag nasolusyonan yung sa Naga City, ma-replicate ito sa ibang LGUs para maiwasan na natin yung mga pangyayaring hindi maganda sa mga tao, lalong-lalo na rin sa ekonomiya. Kasi before assume si Mayor Leni Robredo as mayor, nagkaroon na talaga ng massive consultation with all the sectors, including the experts. And ito namang pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos, makakatulong dahil pinapakita dito na walang politika. President BBM, maraming salamat sa pagbigay ng iyong oras, pagbigay ng atensyon ng pondo sa Naga City. And makakaasa po kayo na ang pondong ibibigay ninyo sa Naga City ay papangalagaan ng LGU Naga sa pangunan ng aming magaling na alkalde, Mayor Leni Robredo. Yun. O, diba? Saan ka pa? Nako po, kabadong-kabado rin mga garapatan yan, sigurado. Nako po, Diyos ko po, Lord Rudy. Alright, so yan lang update, Mabsat, no? Sa pangyayari ngayong araw. At shoutout sa mga bagong pasok ulit, Mabsat. Mega love shoutout sa bago dito yung background music natin. Ayan, so yan po yung main topic natin ngayon, Mabsat. Nako po, kinakabahan na ang Team Itim.
Kabadong-kabado nila. Unang tanong pa lang ng mga reporters, vloggers na nandyan eh. Meron bang alyansang pangyayari? Nako po. Diyos ko po, Rudy. May alyansa bang mangyayari? Abangan ang susunod na kabanata. At again, sa mga bagong pasok, shoutout sa 124 live viewers. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. Ilan na yung like natin? 54 likers. Wala pa kalahati. Baka naman, mga basta to. Like naman tayo sa especially sa nangyari ngayong araw na to, na dinalaw ni Pangulong Bongbong Marcos ang dating Vice President na si Mayor Lenny Robredo at ang nasaksihan natin, no, yung mga tulong na manggagaling sa national government. Alright, so subtopic tayo. Maraming salamat. Like and subscribe po tayo. Countdown muna tayo para sa subtopic. Maraming salamat. Sa mga di pa po nagdi-dinner, mag-dinner na ka. Siyempre sa mga nagla-lunch sa US, no, tsaka nag-breakfast kung saan man luparit ng mundo magkain-kain muna kayo. Pero for now, subtopic tayo. Here we go.